Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay. Salamat sa lakas. Salamat po dahil ibinako mo muli ang bawat isa dito sa aming pananambahan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos na nakilala, pinupurihan, Panginoon. At salamat dahil Ikaw ang Diyos na nagkaloob ng buhay na walang hanggan sa bawat isa. Panginoon Hesus, tinataas namin sa iyo ang iyong mga salita na ito'y magbigay sa amin ng aral upang kami mga sumusunod sa iyo ay meron po kami, Panginoon, na susundan bilang isang nabubuhay na sumasampalataya sa iyong mga salita. Kaya nga po, ikaw ang maging tunay na mensahero sa umaga po ito. Upang sa gayon, ang bawat salita ay hindi masayang. Ito ay tumimo sa aming mga puso at gawin po namin bilang mga pinili mo at pinahawak bilang iyong mga anak. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin ay huwag mong sayangin ang iyong buhay, gamitin mo sa pakinabang. Pero samahan niyo po ako sa aklat po ng John, chapter 12, verse 23 to 26. So, pakinabang. Gamitin natin sa pakinabang ang ating buhay, kaya huwag natin itong sayangin. So, sa aklat po ng John, chapter 12, sabi sa John, chapter 12, verse 23 to 26, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din siya. Palarangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. So pinagpala ko ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Meron po akong isang kwento. Gusto niyo bang marinig? May isang mama o isang tao, no, na bumili ng isang bagong damit. Para meron siyang maisuot. Pumunta sa shopping malls. Sa sobrang ganda ng kanyang binili ay napakamahal ng kanyang binili. Siguro ito ay polo or long sleeves na magara, no, na halagang mga thousands. Tapos, bumili din po siya ng pantalon na napakaganda. At bumili rin siya ng sapatos na bagong-bago. So sa sobrang kasiyahan ng lalaking ito ay, ang sabi niya, mahal ang aking binili pero okay lang. Pero kailangan hindi agad itong maluma. Ang ginawa ko niya ay nilagay sa standing. Hinanger. Ngayon, kapag may birthday, ayaw niya yung suot. Kasi baka daw maluma. Kasi kung susunod, magagasgas, alam ba? Ibibili sa araw, pupupas. Kaya ang kanyang sinusuot, yung mga t-shirt na may pangalang Boys and Paints. Papasko na naman, mamimigay yung mga hardware. Bili kayo sa hardware ng mga materials, meron kayong Boys and Paints. Yung mga rain or sign. O yung mga, ano ba isa? Na Davis Paints. No? Marami siyang collection. No, hindi pinaniligan. Boys and Pens. Ang gawin po ng birthday, nakasimple lang. Boys and Pens. Eh, binyaga, ang kita mo, Davis Paints. May nasana, rain or shine. Pero iba-iba, no? Makikita mo natin. Dumating yung oras na nagkasakit yung tao ito. Sobrang bilis ng pagkakasakit niya, agad namatay. Yung kanyang mga kapag-anak, hinanapan siya ng damit na isusuot para sa kanyang burol. Nakita sa istante ang napakagandang damit. Ito ang magandang isuot natin sa kanya. Kailan niya sinuot? So, makikita po natin, ano, yung nasayang na damit na hindi niya na pakinabangan, hindi niya na-enjoy, no? May mga ganun po kasing tao. Talagang meron namang ganun. So, kaya ang mensahe po natin sa umagang ito, ang pamagat ay ang buhay na pakinabang. So,
dapat maging pakinabang yung buhay na yan. Dahil alam po natin, ang ating buhay ay isa lamang. Wala na pong pangalawa. Kaya gamitin natin sa pakinabang. Kapag naubos na yan, wala ka nang magagawa. So, yun na yung buhay mo. So, kapag hindi mo yan napakinabangan, sayang, parang ikaw yung damit na mag-ara na inilagay lang sa estante. So, may dalawa po ang tanong sa inyo. Paano ba magiging pakinabang ang ating buhay? Or, sa pangalawang tanong, ito yung, anong uri ng pakinabang ba ang dapat nating makuha? So, yan po tayo ngayon sa sentro. At pangalawang tanong yung isa, no? Unahin natin, anong uri ng pakinabang ba ang dapat nating makuha? So, balikan po natin yung verse 23. Kung titingnan po natin dito sa ating binasa, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. So, anong klaseng pakinabang ang dapat nating makuha? Dito, sinabi ng Panginoon na ito na yung time na gagawin sa Kanya ang pag-glorify, pagtaas, pagluwalhati sa Kanyang buhay, sa Kanyang katawan. So, ito yung time na papasok na siya sa kamatayan and then babalik na siya sa Kanyang kaharian. So, ang tinutukoy na pakinabang na dapat nating makuha dito, spiritual na pakinabang. Amen. No? So, anong uri ng pakinabang ba ang dapat nating makuha? Ang sagot, spiritual na pakinabang. So, malinaw na ang bawat isa sa atin ay darating ang oras na tayo po lahat ay aalis sa mundo ito. Katulad na sinabi ng Panginoon, so ito na ang aking oras. No? Ito na ang hinihintay ko na ang luluwalhatiin ang anak ng tao. Ngayon, kapag dumating na yung oras ng tao, so saan ka pa pupunta? Tandaan po natin, lahat po tayo aalis at may patutunguhan. Ang tanong, saan ka pupunta? So sa buhay po natin, katulad na sinabi ng Panginoon sa verse 23, pakibalik po ang verse 23, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. So darating sa buhay po natin yung oras na ikaw ay aalis sa mundo ito. Ang sinabi dito ng Panginoon, para sinabi niya dumating ang oras, ito ang hinihintay ko, na kung saan ako'y luluwalhatiin. So dito ako papunta. Ang bawat tao din na nabuhay dito sa mundo ito, diyan po tayo pupunta. At pangalawa, para sinabi niya rito, ito ang dahilan kung bakit ako nandito na luwalhatiin ang anak ng tao. So, iyan din po ang dahilan kung bakit ka nandito upang ikaw ay makatanggap ng spiritual na pagpapala. At pangatlo, para sinasabi rito ng ating Panginoon, ito ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao na siya ay luluwalhatiin sa kabilang buhay. Ang tawag po dyan ay reward sa kalangitan. At pang-apat, ito yung panahon na dumating na ang oras ko na ibig sabihin, tapos na ang buhay mo sa mundo, pupunta ka na sa kabilang buhay. So mga kapatid, darating ang oras na tayo ay haharap sa tinatawag na Judgment Day. Pag sinabing Judgment Day, ikaw ay hahatulan, hukuman. Either ikaw ay pararangalan o kaya ay parurusahan. Dalawang bagay ang pwede mong matanggap. Kung hindi ka paparangalan, ikaw ay paparusahan. Sa aklat po ng mga ngaral, chapter 12, verse 14, sinabi dito ng mga ngaral, lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. Sabi dito ng sumulat ng mga ngaral, ano man ang ginagawa mo dito sa mundong ito, ginagawa mo ito na sikreto, ginagawa mo ito ng hayaga, mabuti masama, lahat po yan. Pananagutan po natin mga kapatid. Mabuti, masama. Tumulong ka, nagipag-away ka, nagparamdam ka sa Facebook, nagparinig ka sa Facebook, nagipag-away ka sa Facebook, lahat yan sa pagharap mo sa Panginoon, pananagutan mo yan. Kalabigin mo katabi mo. Ito ba yan?
Lahat ng tao, ang ginawa sa atin ng Diyos ay pinagkakatiwalaan lamang ng mga bagay-bagay upang ating gamitin. At kung gagamitin mo sa mabuti, pangangalan ka. Pero kung gagamitin mo sa kasamaan, parurusahan ka. Ito naman bagay. Merong kwento sa Bible sa Matthew chapter 25, yung talinghaga tungkol sa tatlong alipin. Na ang bawat isa ay pinagkatiwalaan ng kanyang amo ng mga talent or sabihin natin mga cash or kayamanan. Yung matalino yung isa, dahil matalino, binigyan siya ng malaki, 5,000 talent o 5 talent. Yung isa, dahil hindi naman gano'n sa matalino, pero matalino pa rin, binigyan siya ng 2. At yung isa, dahil dudo siya, binigyan siya ng 1. No? And then, ang sabi ng kanilang amo, mangalakal kayo, paramihin niyo yan. Tapos, yung 5 tumanggap, agad ng alakal. Gumawa siya. Tapos, yung 2, gumawa din siya agad. So, kumita yung 2 dahil nangalakal po sila. Pero yung 3, dahil likas sa kanya yung katama, talagang ayaw niyang lumago. Yung pera, yung pinagkaloob sa kanya, hindi naman binangon sa lupa. Hindi ginalaw. Dumating yung time na bumalik na po yung kanilang amo upang ipagsulit yung kanilang mga ginawang pinagkaloob sa kanilang talent. And then, magre-report na yung nakatanggap ng 5. Sabi niya, ito po ang iyong binigay at ito naman po ang aking kinita. Ang sabi ng kanyang amo, wow, ang galing mo. Tapat ka, alipin. Makisaya ka sa aking kagalakan. Halip ka, pumasok ka sa aking karya. Yung pangalawa, nag-report din po, ito po ang iyong binigay. At ito po yung kinita. Wow, ang galing mo rin, ang sabi ng amo. Yung 3, wala po. Ito na po yung binigay mo. Alam ko kung kayo mahigpit. Ang sabi niya, kinukuha mo hindi sa'yo. Ito na po. Ano sinabi sa kanya ng amo? Ano sinabi? Masama. Tamad. Alam mo pala, ganyan ang ugali ko. Sabi niya, bakit? Saan nagbago mo? Ibinaon ko mo, hindi mo binaon. Sana kumita siya kahit ilan lang, konti lang. Nang may pakinabang man lang. Pero anong ginawa mo? Binaon mo sa lupa. Napakatamad mo. Anong ginawa sa kanya? Kunin niyo sa kanya ang natitira at itapon sa labas. Okay. Anong mensahe dito? Bawat isa sa atin na nabubuhay sa mundong ito, pinagkakalooban ka ng talento. May pinagkaloobang maging matalino. May pinagkaloobang magkaroon ng mga ari-arian. Pero, may pinagkalooban ng lakas. Iba-iba. Hindi meron natatalinong masyado at meron namang sakto lang. Meron hindi masyado matalino, pero lahat po tayo. Ano po ba ang talino na yan? Maaaring ikaw ay nakapag-aral ng isang magandang kurso. Maaaring ikaw ay natuto ng mga skills. At pinagkalooban ng mga kayamanan, ari-arian dito sa mundo ito. Ngayon, saan mo ginagamit ang mga bagay na yan? Pagdating ng panahon, nahaharap ka sa Panginoon na ipagsusulit mo sa Diyos ay pinagkaloob sa iyo. Ibig sabihin lahat po yan, katiwala lang sa iyo. Kung meron kang ari-arian, kayamanan, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yan, saan mo siya ginagamit? Kung ikaw naman ay pinagkalooban ng kakayahan o ng talino at nasa magandang posisyon ka sa gobyerno o ng trabaho, kumpanya, paano mo ginagamit yan? Sa kabutihan kaya o sa kasamaan? Kung ikaw naman pinagkalooban ng mga skills o anumang klaseng talent, ginagamit ba sa kabutihan yan o sa kasamahan? Tandaan po natin lahat ng ating ginagawa, ang sabi ng mga ngaral, ay ipagsusulit natin sa Diyos. So kung ano meron po tayo, gamitin po natin yan para sa kabutihan. Ang bawat talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang tumanggap po tayo ng spiritual na pakinabang. Kasi yan ang dapat na uri ng pakinabang ang dapat nating matanggap. Pag sinabing spiritual na pakinabang, yan nga po yung buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, aanin mo ang maraming kayamanan kung mapapahama ka naman. Ibig sabihin, hindi ka makakatanggap ng spiritual na pakinabang. Wala kang buhay na walang hanggan. Useless ang lahat ng bagay dito sa mundo.
Kahit na ikaw na yung pinakamayaman, nakapag-aral, magandang posisyon mo sa isang kumpanya, useless kung pupunta ka naman sa kapahamakan. So, maging pakinabang ang buhay mo dito sa mundo kung mayroon kang spiritual na pagpapalang matatanggap, mga kapatid. So, yan yung uri ng pakinabang na dapat po natin makuha. So, kailangan gamitin po natin sa mabuti. Pangalawa, paano natin makukuha ang ating spiritual na pakinabang? So, importante pala ang spiritual na pakinabang. Paano natin ito makukuha? Punta po natin yung verse 24. Sabi sa verse 24, para makuha natin ang spiritual na pakinabang sa buhay natin, sabi ng Panginoon, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Tingnan po natin ano. Tayo daw ay parang butil ng trigo. At ang Panginoong Yesus dito parang butil ng trigo. Ang sabi ito, kung ang butil ng trigo ay hindi mahuhulog sa lupa, walang isa-isa yung kanyang pagkabutil o pagkabinti. Hindi siya tutubo. Halimbawa, mananatili lamang siya dito sa lamesa nito, sa pulpito nito. Ito ay tabla. Walang kakapitan, hindi mabubuhay ang isang buto. Pero kapag ang isang buto ay naitapon sa lupa, magbibiglang gagalaw yung kanyang pagiging binhi at lalabas ang ugat at bigla siyang tutubo. Kung makikita po natin, kailangan ng isang butil ay malaglag sa lupa. So, ibig sabihin, parang naglalarawan dito na kailangan mong magpakumbaba. Number 1. Paano natin makukuha ang spiritual na pakinabang? Number 1, magpakumbaba. Kalabitin mo katabi mo. Magpakumbaba. Mahulog sa lupa. Lumuhod. At tanamin ang iyong pinanggalingan. Ang sabi sa Genesis chapter 3, verse 19, dahil sa alabok ka, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka. Kapatid, lahat po tayo dito ay dayo sa mundong ito. Kung pinagkatiwalaan ng umasenso, huwag mong kalilimutan ng iyong pinanggalingan. Kahit ikaw ay marmol o tiles ang iyong sahig sa bahay, nakahiga ka sa isang malambot na kama, nakasakay ka sa isang magara at malamig na sasakyan. Ang kasuotan mo ay mga mamahaling damit at maraming alahas, at ang mga gadget mo ay updated. At talagang sagana ka sa salamin. Pero lagi mong tatandaan, sa alabok ka nanggaling, sa alabok ka rin babalik. Kaya huwag kang magmamataas. Sabi mo sa akin, huwag kang magmamataas. Yan naman po kasi ang katotohanan minsan. Na kapag ang isang tao ay nagkaroon ng kayamanan din sa mundong ito, ay yung kataasan nangyayari. Sa halip na ikaw ang nagpo-control sa pera, yung pera ang nagpo-control sa iyo. Kung ikaw ay hindi magpapakababa at hindi mo titingnan kung saan ka nanggaling, malabo kang makakuha ng spiritual na pakinabang dahil ang taas-taas mo. At di ka pinalulugdan ng Diyos. Dahil lang ba sa posisyon, trabaho o mga kabuhayan meron ka? Kung maghamak ka ng iyong kapwa. Sabi sa aklat ng Matthew 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay mataas. Nakikita ng Diyos kung ikaw ay nagmamakataas. At nakikita din ng Diyos kung ikaw ay nagpapakababa. Kaya sa ating buhay, kung tayo man ay pinaasenso ng Diyos dahil pinagkalooban ka ng karunungan at nagkaroon ka ng mga magagandang nga buhay, kaya naman yung sweldo mo napakaganda, nakapagpundal ka ng magandang bahay, sasakyan, ari-arian. Lagi po natin tanawin. Sa alabok po tayo, magaling, babalik din tayo sa alabok.
Darating ang panahon, iiwanan mo lang din ang lahat ng yan. So, magpakumbaba po tayo. Tulad ng Panginoong Yesus, na bumaba dito sa lupa. Siya po ay Diyos. Pero iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay bilang isang tao at hindi sa mayamang angkan. Sa isang mahirap na pamilya. Kaya nung siya'y pinanganak, hindi sa palasyo. Hindi sa mamahaling ospital. Sa Quran. Sobrang hirap ng kanyang mga magulang, wala silang palasyo. Saan sila tumuloy? Quran. Quran ng mga tupa. Big. Nakapasok mo ba kayo sa Quran? Di pa? Pasok. Nang makita po ninyo yung itsura ng Quran. Kasi doon pinanganak ang Panginoon, hindi ko pa pinanganak. Aming Panginoon. Diyos. Nagpapababa sa Quran. Pangalawa, para makuha po natin ang spiritual na paginabang, mamatay sa sarili. Pag sinabing mamatay sa sarili, ito po yung hindi pinapansin ang kanyang katayuan. Mayaman ka, may pinag-aralan ka, mataas ang katungkulan mo, hindi mo yan tinitingnan pag sinabing mamatay sa sarili. Yan ba wala naman yung Panginoon? Ang Panginoong Yesus kung hindi siya nagpakumbaba dito sa mundong ito, hindi niya ginawa na, sige, ipako siya sa krus. Sige, buhatin niya yung napakabigat na troso na krus. Kung hindi siya nagpakumbaba dito, hindi niya nagawa ang kanyang misyon. Kung hindi niya nagisalamuha sa mga tao na makasalanan, ugaling kanto, hindi niya nagawa ang kanyang misyon. So, anong ginawa ng Panginoong Yesus? Anak siya ng Diyos. Diyos ng kataas-taasan. Bumaba dito sa mundo, ginawa niya kanyang misyon, ang tawag doon, namatay sa sarili. Philippians chapter 2, verse 5 to 9. Ang sabi ng Pilipos, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatili kapatid ng Diyos. Sa halip pusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging tuman ay sa kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Tingnan po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus na pagpapakumbaba. Hindi na tinignan niya kanyang kalagayan na pagiging Diyos. Namatay sa sarili ang Panginoon. Diyos ako, bakit ako magpapapako sa krus? Diyos ako, bakit ako paparusahan ng mga tao ito? Diyos ako, bakit ako pagmumurahin ng mga tao ito? Na ako lumikha sa kanila. Diyos ako, bakit ako susugtin? Hahampasin ng lapi ko. Ano ang ginawa ng Panginoong Isus dito? Namatay sa sarili. Hindi niya tinignan yung kanyang pagka-Diyos. At ang sabi dito, iniwan, binitawan, hinubad. Diyos siya, pero sa tagpong ito, hindi ko kailangan tingnan ang aking pagiging Diyos. Kailangan kong gawin ang aking misyon. Mga kapatid, ano mensahe dito? Lahat po tayo ay may misyon sa mundo para sa Panginoon. Kung hindi ka mamamatay sa sarili, hindi mo magagawa ang misyon mo para sa Panginoon. Never. Pag sinabi kasi mamatay sa sarili ay paglimot kung ano ang katayuan mo sa buhay. Pag sinabing mamatay sa sarili, ito yung pagsuko ng pride. Walang pride yung mga namamatay sa sarili. Pag sinabing pride, yung bang pride? Ano yung pride? Hindi yung pride ng detergent. Pride. Hindi ko mamamansin dahil may pride ka.
Kaya yung pride na yan, hanggang nandyan sa damdamin mo, yung pride na yan, hindi mo magagawa ang mission mo dito sa mundo. Kasi yung pride ka. Ay, pupunta ako dyan. Never pa ako pupunta dyan So, paano kung ngayon mamimission yung mga tao ikaw kung ikaw may pride? Kakausapin ko sila, hindi ako nagiging pag-usap sa kanyang mga tao. So, pride. Meron kang kaaway na dapat mong magpagkasundo, hindi ka nagiging pagkasundo. Haya! Bakit? Pride. So, paano magawa yung mission mo sa buhay, sa mundo ito kung yung pride na yan ay nasa iyo? Pag sinabi mamatay sa sarili, hindi nagmamataas yan. Binababa ang sarili. Hindi nagkukunwari. Hindi nagiging pag-plastikan yan. Pag sinabi hindi nagkukunwari. So mamatay po tayo sa sarili mga kapatid. Hindi na sinusunod ang mga masamang simbuyo ng damdamin. So ano ibig sabihin ito ng masamang simbuyo ng damdamin? John chapter 2 verse 16. Sabi dito, ang lahat ng nasa sanlibutan, ito yung masamang simbuyo ng damdamin. Ang pagnanasa ng laman. So, simbuyo ng damdamin, laman. Ang pagnanasa ng mga mata, mga nakikita. Ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, yung pagmamataas, pagmamayabang, so masamang simbuyo po ng damdamin po yan. Verse 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasa ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakayaman. So, masamang simbuyo ng damdamin, yung pagnanasa ng laman. Laman, plus, paningin. So, makamundo, ang tawag po dyan, mga kapatid, no? Plus, makamundo, at mga pagmamataas sa mundong ito. So, lahat po yan ay masamang simbuyo ng damdamin. Ngayon, kung hindi ka nabubuhay sa laman, hindi ka nabubuhay ng makamundo, ang tawag doon, pinapatay mo ang iyong sarili. Pero kung nabubuhay ka sa mundo, so ano po ba yung mga mundo? Bisyo. Di ba sabi ng katawan mo, sarap ng bisyo? Simbuyo ng damdamin po yun. Kilong bigas, magkano po isang kilong bigas? 52. Ha? 52. Pambili mo na lang yung isang kilong bigas, pero sabi ng katawan mo, bili ka ng Malboro. Magkano po yung Malboro? 180. Ilan? Sa halip na bigas, Malboro. Bibili ka ng sardinas. Magkano pa sardinas? 30. Ngayon, sabi ng katawan mo, tagay. Bili ka ng isang bilog na gin. Magkano isang bilog? 80. Ang mahal. Sa halip na sardinas, binili gin. Sabi niyo, no? Bibili yata kayo. Sino nag-uunos? Bakit bumibili ka ng gin? Bumibili ka ng sigarilyo? Pwede. Sino nag-uutos yan? Simbuyo ng damdamin po yan, mga kapatid. Chismis. Bakit ka nakikipag-chismis? Sino nagsasabing makipag-chismis ka? Simbuyo ng damdamin niya. So, pagkikipag-away, bakit ka magkikipag-away? Bakit mo papatulan? Simbuyo ng damdamin niya. Sobrang galing ko, pag hindi pa sa Facebook, ang galang ng iba, ang daw, sabi dito daw. Sino kaaway mo, Mars? Hindi nag-comment. Simbuyo ng damdamin po yung kapatid. So, buhay na buhay sa sarili mo dyan. Yan. So, mamatay sa sarili. Pag ikalabit mo, mamatay sa sarili. Para makuha po natin yung mga spiritual na pagpapala. Amen. Amen. Sabi sa verse 24,
Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. So, hanggat, ang sabi dyan, hindi ka namamatay sa sarili, hindi ka magbubunga ng sagana. Okay? So, sabi rito, pagbubunga ng sagana. So napakalinaw na kung hindi mo papatayin ang iyong sarili sa mga ganyang bagay, wala kang bunga, hindi ka magbubunga. So ano pong ibig sabihin niyan? Hanggat hindi niya isinusuko ang dapat isuko, mga dapat alisin sa kanyang buhay, o mga dapat na ipalit sa kanyang buhay, walang bungang magaganap sa iyo. Bakit ka? Hindi ka makapag-bilipid sa Diyos. Wala kang madadala di isang kaluluwa. Kasi buhay na buhay ka pa sa sarili mo. Ikipag-aaway ka. Kung mapagmura ka, nagmumura ka. Umaattend ka ng church dito, every Sunday, pag uwi sa bahay, puto tsinta ka. Ang lulutong ng mga puto tsinta sa bahay. Maattend sa church. Sabi ng kapibay, maattend yan, maattend. Ito, maliniwala yan. Diba? Walang bunga. Hindi ka magbubunga. Nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, milyon-milyong tao ang naligtas. Tama no? Kasi bukod po sa atin dito, sa Pampara, buong Pilipinas, maraming mananampalataya. Sa ibang bansa, Amerika, sa mga malalaking bansa, marami din. Tapos, yung mga naunang namatay, kaya kung bibilangin mo, milyon na. Amen, ano? So sa nakita natin na naging pakinabang ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan, milyong-milyong tao ang naligtas. Ngayon, kung ikaw ay mamamatay sa sarili, pwedeng may maligtas na isa, pwedeng may maligtas na 2, 3, 10, daan-daan. Amen. Hello. Kung mamamatay ka sa sarili, pwedeng may maligtas na isa. Kasi makikita nila yung bunga eh. Hindi na ikaw nabunga ito ah. Nagbabago na eka ito. Ang bait eka. Pinapansin ako. Paggalit ko ito, humingi ng tawad. Pinapasensya na ako. Anong sasabihin sa'yo? Ito ko na ito. Ngayon pinuntahan mo. Nag-share ka tungkol sa pananampalataya mo. In-invite mo sa gawain ng Panginoon. Sasama. Bakit? Nakita yung kamatayan mo sa sarili mo, yung flesh. Naniniwala sa sayo. Di nagbunga ka, pero ka ng isa. Tapos 2. Tapos 10. Tapos daan-daan. Ang tawag doon, bungang sagana. Pero, kung hindi mo gagawin ang mamatay sa sarili, yung hindi mo pagpapalit ang dapat palitan, yung hindi mo isusuko ang dapat isuko, wala kang madadala. Sabi mo sa katabi mo, wala kang madadala kung hindi mo. Verse 25. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlong gawin po natin para matanggap natin ang espiritu ng pagpapala, huwag maging makasarili. Sabi mo sa katabi mo, huwag maging wala kang maaaring dalhin sa kabilang buhay dito sa mundong ito, kundi ang sarili mo lamang at yung mga taong pagiging bunga mo. Sabi ng Job 1:21, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Ibig sabihin, lahat ng meron ka ngayon, naipundang mo, may titulo ka na, nag-aral ka, nakagraduate ka, anumang course yan, lahat yan, iiwan mo dito sa mundong ito. Hindi mo madadala sa langit yan o sa burial, sa kabilang buhay. Marami kang ari-ariya, may sasakyan ka, may mga lupain ka dyan sa Pinas. Pag namatay ka,
Hindi mo madadala yan. May pera ka sa bangko, may pera ka sa stante mo, sa closet mo. Pag namatay ka, may iwan din sa mga kapag-anak mo yan. Alala ko nun, yung isang aspirante natin na mahabol ng namatay yung nanay, nung binuksan yung kanyang cabinet, daan-daan libo ang nakita sa bahay. Doon namatay, iniwan yung pera. So lahat, iiwanan natin dito, sabi ng Bible. So, bakit po masyadong minamahal yan? Wala kang madadala, sabi mo sa katabi mo, wala kang madadala. Isang halimbawa, yung binatang mayaman. Ang sabi sa kanya, sabi niya sa Panginoon, sa Matthew 19. Guro, sabi niya, ano ba ang dapat kong gawin upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang pumatay ng tao. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magchichismis. Huwag kang maninira. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang sasaksi ng hindi totoo sa hukuman. Igalang mo ng iyong ama't ina. Sabi ng mayaman, nagawa ko na po yun eh. Ano pa ba? Ano pa po ba? Ano pa? Ba, sabi ng Panginoon. Magaling nga. Nakita niya mayaman. Pero ka pang kulang. Ano po yun? Sabi niya ako. Ibenta mo ang iyong mga ari-ariya na ibigay sa mga mahihirap at pagkatapos, sumunod ka sa akin. Narinig niya biglang naman. Bakit kasama? Tagal mong binunuto, kay tagal ko itong binundan. Wow! Nakita ng Panginoon, napakahirap talaga pumasok sa kaharian ng langit ng mga mayayaman. So makikita po natin yung pagiging makasarili ng mayaman. Hindi siya nakapasok sa langit dahil makasarili siya. Sabi ng Lord, mamahagi ka. Ibenta mo, tumulong ka, ang dami naman yan. Kasi hindi mo kaya dalhin sa kabilang buhay yan. So, mamutod ka. Hindi niya kaya. Naging makasarili. Kaya sabi mo sa tabi mo, huwag ka makasarili. Tandaan po natin, lahat ng asset, pinag-aralan, o ano pa man na meron tayo ngayon dito sa lupa, hindi mo mabibigit yan. Ang mabibigit mo lang, ikaw. At kung susundin mo yung ginawa, sinabi ng Panginoon, na mamahagi ka, ibenta mo, o anuman, no? Maglingkod ka sa Diyos, at may magkakaroon ka ng bunga dahil doon, no? Nabigay ka. Tapos yung tao ito, nalita para siya milala sa Panginoon. Pagdating sa kabilang buhay, ang bitbit mo, sarili mo. Pangalawa, anong ginawa mo? Ayun mo, si Brother Jeffrey. Yan, hapon niya. Ikaw si Brother Jeffrey. Oh, yes. Sabi ng Panginoon. Yan ang magandang mo. Yan ang count sa'yo. Amen. Pera, pinag-aralan lahat yan, may iwan din sa mundo. And last, verse 26 po tayo. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din siya. So, pang-apat, matutong sumunod sa Panginoon. So, kung gusto natin makakuha yung mga spiritual na panginapat, matutong sumunod sa Panginoon. So, pagsunod. So, sabi ko sa verse 26, kung nasa ng Panginoon, natulong ka. No? So, para masunod mo ang Panginoon, kailangan natin na tinatawag na intimacy. Pag sinabing intimacy, ito yung pagpapalagayang loob sa isa't isa. Intimacy. May tatlong formula ang intimacy. Para magawa po natin yung intimacy, kailangan mo dyan ng desire, 2, commitment, and 3, loyalty. Para mapalagay ang loob mo ang Panginoong Diyos, kailangan mag-desire ka na kilalanin mo siya ng higit pa sa pagkakakilala mo ngayon. So, paano yun? Mag-desire ka everyday, mag-aral ka sa kanyang salita. Kasi kapag nag-aaral ka sa salita ng Panginoon, nakikilala mo siya more and more. Amen. Mag-desire ka na sumali sa mga life group, discipleship.
umattend ng mga gawain, prayer works, kasi kapag nandyan tayo sa gawain, nag-aaral po tayo ng kanyang salita. So nadadagdagan yung ating kaalaman tungkol sa Diyos. Mag-desire ka na umattend ng mga seminars, encounter, retreat. So, dahil dito, nadadagdagan ng inyong pagkakakilala sa Diyos. Mag-desire ka na manood ng mga preacher sa mga YouTube or sa anumang video. No, hindi mo ano yung mga pinakuluan natin sa internet. So, desires. So, number one formula ng intimacy yan. So, nakikita mo ngayon, nakikilala mo ang Panginoon ng higit pa sa pagkakakilala mo ngayon. Pangalawa, commitment. So, pag sinabing commitment, pangako, itali mo ang buhay mo dito, ang oras mo. Commitment po yan. Halimbawa, tulad sa isang mag-asawa, kapag kinasal po sila, ang tawag doon, commitment. Kayo, dalawa, magsasama hanggang kamatayan. Commitment po yun. Eh ngayon, parang nawawala na po yun. At di mano, hiwalaya. Ang babaw na. Wala nang masyadong lalim. Pero ang kasalan, ganyan po, commitment. Parang tayo. Nung tayo po ay kumilala sa Panginoon, nag-commit ka ng buhay, commitment yun, pangako. No, ibig sabihin, nakatali ka na sa mga patungkol sa Panginoon. So, itali mo ang buhay mo sa Panginoon, yung oras mo. So, kailangan mo ng commitment para magkaroon ka ng intimacy. Na anumang mangyari, anumang sitwasyon, huwag kang mawawalay para sa Panginoon. Amen! Pangatlo, loyalty. Yan yung katapatan na anuman ang sitwasyon mo sa buhay, naharap ka man sa kabiguan, pagsubok, hindi ka bibitaw, hindi ka aalis sa pananampalatayang yan. So, ang tawag dyan, intimacy. Kapag nakumpleto mo yung tatlo na yan, so makakasunod ka sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa verse 26, pakibalik po. Hindi po yung isa. Yan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at saan man ako naroon, ay naroon din siya. Hindi ka mawawala, hindi ka aalis kasi meron kang loyalty. Meron kang commitment. So, nasa iyo yung desire. So, intimacy ang tawag po dyan. So, para makakuha po tayo ng spiritual na pagpapala, matuto po tayo sumunod sa Panginoon. Kasi po, kung hindi po tayo gagawin yan, yung hindi ka mag-desire, hindi ka magkukumit, hindi ka maglo-loyal sa Panginoon, paano ka maglilingkod sa Panginoon? Hindi mo kaya sumunod. Amen? So, commitment. So, kapag nagawa po natin yung apat na yan, verse 26b, ang sabi nito, pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. So, apat na bagay ang dapat po natin gawin upang makuha po natin ang spiritual na pagpapala. Number 1, maging mapagpakumbaba. Number 2, patayin ang sariling kagustuhan para sa Diyos. Number 3, huwag maging makasarili. At number 4, matutong sumunod sa Panginoon. Amen? Amen? Amen.